So, first thing, lalagay muna tayo or makikreate tayo ulit ng another folder. So, itong folder na to is templates folder. Dito tayo maglalagay ng mga HTML files na i-render natin. Okay, ano ba ibig sabihin ng render? Pag sinabing render, i-render natin yung HTML. Ibig sabihin, halimbawa, pag pumunta tayo, let's say, sige, itong website na to. Halimbawa, Adobe photoshop.en softonic.com / ito yung endpoint path, diba? Ito yung query parameter, tapos ito yung endpoint path. Pag pumunta tayo dito sa endpoint route na to, makikita nyo dito sa website, di ba magdi-display siya ng web page. This is actually an HTML. Kumbaga, ni-render kung anumang backend yung ginagamit nito. I don't know if Django yung ginagamit din ito or any form of backend programming language. So, nire-render niya dito sa endpoint route na to. Pag in-access natin itong endpoint na to, itong path, itong endpoint, and then itong specific complete path, itong buong web page. Okay? Nire-render niya itong buong HTML page. Yun yung ibig sabihin nun. Dini-display nung backend server yung HTML page na to pag in-access ni user or nag-request tayo sa backend na i-display kung ano yung content dito sa URL na to. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng render. Yun yung gagawin natin. Mag-create tayo ng templates folder. Templates folder. And then, dito tayo mag-create ng first index.html natin. Okay. Hindi naman, not necessarily index.html. Gusto ko lang yung pangalan na yan. But, nasa sa inyo yun kung ano yung name na gusto nyo ilagay. So, lagay tayo or create tayo ng first HTML natin. Let's say home. Sige, index na lang. Index.html. Okay, so iset natin yung directory nito dun sa settings ng Django. So, punta tayo dito sa templates configuration. And then, import pala natin muna yung module path. So, import OS. So, yung OS module sa Python, ito yung responsible for path, for joining path. Okay? Marami pa. Environment variables. Kung i-chat GPT nyo yan, asan na yun? Where is it? Ito. So, kung i-chat GPT nyo yun or titingnan nyo sa yung documentation ng OS module sa Python, ito yung mga kayang gawin ni OS. File and directory operations, path operation, which is ito yung gagawin natin. Kaya ako in-import yun. And environment variables. Okay? So, marami pa. Process management, platform, specific function, etc. Okay? So, import natin yung OS module and then sa templates, sa dirs, yung directory, i-join natin yung path ng base directory. Base dir. Base dir, mamaya ko papakita sa inyo kung ano yung value ng base directory. And then, yung ating templates folder dun sa loob ng my app. So, myapp/templates folder. So, dito natin, kumbaga sinet natin yung directory ng template ng Django na dito siya kukuha ng i-render na HTML template. Parang ganun yung ibig niya sabihin. Parang sineset natin kung saan ba kukuha, anong path ba kukuha si Django pag magre-render na siya ng index.html. Okay? So, I hope that makes sense. So, ano pa ba? Okay, so meron na tayong templates. Create tayo ng first HTML page. Ano ba yung gusto nating makita? So, sa HTML, hindi nyo na kailangan i-type dito manually yung structure ng HTML. Yung title, yung head, yung body element. Di na. Meron ng, kumbaga may template na to. So, sa laptop nyo, i-hold nyo yung shift. Then, i-press nyo yung exclamation point, yung 1. Okay? Lalabas yung exclamation dyan. And then, i-press nyo yung tab. Yun. Magic. Lumabas yung structure ng HTML. Yung basic template ng HTML template. Okay? So, sige. Sa susunod na video, mag-code tayo ng simpleng HTML.
Okay?